Welcome to the Powerful Comics Man Podcast. This is Gerald Rado. So, tila yata naglalagablab ng lalo ang mga sigalot. Natawag ba nating sigalot? Ang mga tunggalian na nagaganap sa pagitan ng ampalayagang at ng Alright community. Hindi lahat ng mga nanonood sa channel ko alam to pero for better or for worse, ako ay naging kasapi na ng pangkat ampalaya. Nung una ayaw ko pang tanggapin diba? Mas good sa kanila, diba? So wala namang problema dyan. Actually, ginawan ko pa ng logo yung ampalayaga. Merong saan ba yung logo na ginawa ko? Teka, ilagay natin ang aking logo na dinesign. Nasaan ba yun? Wait. That's someday it will lead me back to you. Yan! Yan ang ano ba ang Tagalog sa logo? Logo. Ang sagisag ng ampalayaga. May pa t-shirt si Melo Yap pero ewan ko bigla ako na lang naisipan kasi yan. 'Di ba? Kita mo naman yung may dahon ng ampalaya yan at saka yung tsaka yung bilog ampalaya yan, 'di ba? Tapos mga Meloisms, yung mga strong lang ang malakas, tapos yung 3-0, 'di ba? Yan ang talaga namang hindi malimutan ng ating butin. Hanggang ngayon ay iniiyakan niya. Malamang napapanaginipan niya pa ang 3 hurado na mula sa Court of Appeals ba? Justice? Ano bang Tagalog sa justice? Hustisya. Ano bang pero yung justice na judge, di ko alam. Tanungin natin kay Fiscal EJ, ang nag-iisang winner. Di ba? Hindi siya loser. Okay. Pero eto, lagay natin yung ampalayagang dyan. Ako naman, ano bang ginagawa natin ngayon? I've been trying to record a few things. Actually, siguro mas okay din na mag-live, no? Yun nga lang, hindi talaga ako makatsyempo ng live kasi medyo weirdo yung body clock ko. Nagro-rotate kasi continuous yung rotation ng body clock ko. Kaya nagpapalipat-lipat yung oras na gising ako at tulog ako. Parang ganun. Anyway, yan na nga ba? Nawawala ako. Di na ako sanay maggawa ng content, lalo ng mga ganito, mga sagot-sagot. Hindi ko pinangarap na gawin itong mga yung mga ginagawa ni Nico David na mga sagutan. Although I am taking exception in this instance. Okay? Kasi nung nakita ko yung ginawang pambubuli kay Denzable TV, kay Dennis Baronda, actually sinasabihan ko pa nga si Melo na wag niya nang i-play yun kasi sobrang sama talaga. Hindi ko it was really so out of line. It is very sad that this online feud na ito would reach that level. Okay, syempre 'di ba makita mo people justifying these reprehensible actions. I suppose may mga
kupalan talagang nangyayari on both from both sides, 'di ba? Ako nakiki-participate din ako diyan. Wala asaran pero ngayon kasi umaabot na sa demandahan, 'di ba? Umaabot na sa mga personal na pag-atake. Ako nakikipag-asaran ako sa mga comments. So usually nakiki-participate lang naman ako sa live chat ni Melo while I'm resting, while I'm drawing. 'Di ba? Nakikita ko kaya kumakain ako, 'di ba? Pag natsetsempohan ko lang yung live kasi hindi naman ako lagi nakakanood ng live. Pero pinapanood ko yung iba. Mga live streams ni Melo kahit hindi na live. Kasi like I said before dun sa iba't ibang mga places na sampahan ko, I am very entertained with all the developments dito sa saga na ito. Diba parang I'm sure there's a lot more better forms of entertainment out there where I could invest my time and energy, 'di ba? Pero ito kasi kilala ko 'di ba? So, siguro may ibang ibang epekto rin 'yun, 'di ba? So, for better or for worse, I got entangled already dito sa sitwasyon na ito. And I thought from time to time I would offer backup to the main fighters. Mahayop talaga kayo, butin, Meloyap, Nico David. Hinigop niyo ako dito sa mundo niyo, mga hayop kayo. Puntahan natin ngayon itong isa pang miyembro ng Ampalayagang. Tingin ko ito yung bunso ng Ampalayagang. Itong si Garawi. Yan ang kanyang itsura. Laki ng ulo ni Garawi. Cartoons na chibi ang ating Garawi. Pero sa tunay na buhay ay isang mahusay na illustrator, pero more on animation, and also a creative industry veteran like I am. Okay, actually yung utol niya yung si Saif, si Sapot na mahilig mag-podcast din ay isang nakatrabaho ko sila couple of months ago, and I can attest that they are professionals and they are seasoned veterans of their craft. Okay, itong si Garawi ay nag-venture sa social media as a content creation. And marami na siyang following sa Facebook. At ngayon ay he is trying to build fan base here on YouTube. So mag-subscribe kayo sa channel ni Garawi. Wag na kayo mag-subscribe sa channel ko, mga hayop kayo. Sa kanya na lang. Okay. Okay. So ito yung channel ni Facebook pala tong na open ko. Okay? So yan si Garawi. And recently ay meron siyang naging content na tungkol sa isang pangyayari na para sa akin hindi talaga maganda. Hindi talaga. Sobrang nung nabalitaan ko yung nangyari na yon sa isa pa naming kaibigan dito sa Ampalayagang na si Denzable TV, si Dennis, 'di ba? Nung nakita ko parang wow. It has come to this. Although sa bagay nagkaroon na ng kasuhan Nagkaroon na kasi ng kasuhan. I suppose tawag dito. But then again, pinagkaiba kasi dun sa kasuhan. Yung kasuhan kasi iba, kumbaga major escalation na 'yun. Kumbaga ang mas mataas dun siguro sa kasuhan is talagang maggulpihan yan. 'Di ba? It gets physical. Yun ang mas mataas na escalation kaysa sa kasuhan. Pero ito kasing pinagkaiba nito at dun sa kasuhan, yung kasuhan, ang mga involved dun, yung mga players talaga, 'di ba? Yung mga vloggers,
at saka major personalities doon sa side ng nina Raffy Tulfo at saka itong All Right community. Ang nakakalungkot dito sa nangyari dito kay Dennis, mga ano lang to mga kampon lang to, 'di ba? 'Di ba? These are just regular viewers who eventually started creating their own live streams, following the footsteps of their idol. Regular viewers, regular fans, regular people who just watch and idolize yan, mga vloggers na mga sibutihin, yan, sinabantot. Teka pa. Parang may naririnig ako. Parang may rumerebat na. Parang bantot may bantot. Nare-rebat ba? Kino-content mo na naman akong hayop ka. Okay, ito bantot since siguradong iko-content mo to. Hindi kasi talaga ako nanonood sa channel mo. Pero i-invite kita pag one of these days next week siguro before mag-Christmas baka mag-live stream ako. Okay? Pero alam ko naman lagi kang online at madaming nagtitimbre sa iyo. Alam mo for sure you can make time para umakyat. Okay? Hindi ko pa alam kung kasi sobrang busy ko talaga, sinisingit ko lang to. Umakyat ka tapos mag-uusap tayo, 'di ba? Yung lahat ng sasabihin mo diyan sa live stream mo, walang silbi 'yan hangga't hindi mo ako kaharap, hangga't hindi ako nandoon para sagutin yung mga puntos mo. Kasi pinanood ko yung bago ko ginawa to, pinanood ko yung response mo sa kanya. Diyos ko po, napakahina. Galing na galing ka sa sarili mo, galing na galing yung mga tao diyan sa mga pinagsasabi mo. Pero sa totoo lang, though your points can easily be destroyed with one question. Okay? Pero if you ever get the courage to hindi ako si Melo Yap, wag ka nang, don't bother asking for conditions. So hindi ako si Melo Yap. Yung mga drug test na ganyan, hindi ko papansinin yan. Okay? We're just gonna have a discussion dito, 'di ba? Kung gusto mag-asaran tayo ng konti. G tayo diyan. Pero we can have, I am offering an olive branch to you. 'Di ba? Para magkaroon naman ng middle ground. 'Di ba? Okay ba 'yon? Boy Bantot. 'Di ba? Para katulad lang nung alam mo naman, kilala mo naman ako nag-usap tayo dito, tinanggap kita ng maayos sa bahay. And despite everything that you've been saying, hindi kita babastusin. Babastusin kita ngayon. Boy Bantot. Pero pag uusap tayo ng matino, as long as you can stay you can keep composure, that's good. Okay, so don't bother. But alam ko hindi ka naman magpapapigil. All I'm saying is walang bilang yung mga rebuttals mo hanggat hindi mo ako kaharap. Or kung wala, kung ayaw ni Boy Bantot, anyone of you guys dun sa mga intellectual dyan sa All Right community, 'di ba? Ikaw, papayo, baka gusto mo, 'di ba? Ano yan? We will talk like decent people that we actually really are, 'di ba? And don't bother with the stupid conditions, 'di ba? 'Di ba? Kasi mga condition ng again, I'm not Melo Yap, 'di ba? Kung gusto nyong pumunta dito online lang, 'di ba? Para wala nang gastusan, 'di ba? So kung gusto niyo pumunta, then gusto nyo. Kung ayaw nyo, sabihin yung ayaw nyo or just ignore it. Wala na yung mga stupid conditions kasi hindi ko thing yun. 'Di ba? Wag niyo akong idamay sa katangahan nyo kung yun ang balak nyo. Pero if you are willing to have a conversation,
'di ba? As decent, intelligent human beings that you claim to be, then let's have a dialogue. 'Di ba? Let's have a dialogue. We don't need to agree, but we just need to actually show people how 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 we can exchange ideas. Okay? So yung mga tawag dito, yung mga war freak, wag na kayo. Okay? Yung mga kaya lang makipag-usap ng matino. 'Di ba? Yung mga may init masyado, hindi para sa inyo 'to. Para dito dun sa mga calm and collected, sa mga tunay na nakakaintindi. At saka sa mga willing to be honest. Okay? So, etong balik tayo dito kay Garawi at sa kanyang video. Teka, wala ba na si Garawi? Okay. So, siguro panoorin muna natin. Like I said, Garawi is an animator, a video editor, a writer, 'di ba? Tapos itong si Butihin, alam mo, yung mga pinagsasabi ni Butihin, halatang mababa yung hindi siya exposed dun sa mga high level people. 'Di ba? Napakaliit ng mundo napakaliit ng mundo na nasasaklaw ng kaalaman nitong si Butihin, 'di ba? Talinong-talino na siya kay Boy Bantot. 'Di ba? Boy Bantot, ikaw ba? Ano bang feeling mo? Yan ang gusto ko isang tanong sa iyo. Pag itong sinasabi ni na matalino ka, na parang bilib na bilib sa iyo, ikaw ba nafa-flatter? Hindi ka ba? Kasi pag ako sinasabihan ng ganun, parang napapahiya ako, 'di ba? Gusto kong awatin yung nagsasabi nun. Di ko alam kung anong reaction mo doon. Okay? So, tapos may pinakita siyang video tungkol dun sa gumawa ng sumasayaw na Melo. Alam mo, dito sa grupo namin, si Nico David lang ang pikunin. At saka tinuturuan na namin yung wag mapikon. Sa amin ni Melo, kahit si Fiscal EJ hindi napipikon yan. Walang napipikon sa amin. So walang zero damage. Kahit yung mga pinagsasabi mo, Boy Bantot, zero damage yun. Sinabi ko sa iyo, walang ibang makakabwisit sa akin kundi asawa ko at nanay ko. Yun lang. Yung airpot ko kasi hindi ako binubwisit noon. Mabait yun. pero kung nabubwisit siya, mabubwisit din. Sila lang tatlo. Okay? So, bahala kayo sa buhay nyo, mga pinagsasabi nyo dyan. Walang zero damage yung lahat ng mga lahat ng mga pinagsasabi nyo. Hindi kami pikunin katulad ni Butihin na aminadong pikunin siya, pero ang lakas ng loob mag-trash talk dito sa social media. Lugi ka doon, Butihin. Okay, at saka lawakan mo ang iyong horizon. 'Di ba? Madaming matalino diyan. Napakaraming matalino sa YouTube. Hindi ako 'yon. Napakalayo ko pa. Hindi si Bantot 'yon. 'Di ba? Mag-itaas mo ang standard mo ng matalino, Butihin. Diyos ko po. 'Di ba? At itaas mo ang standard mo ng artistic excellence, creativity. Alam kong wala ka nun, Butihin. Hindi, meron naman. Meron siyang, nakakagawa naman siya ng kanta, pero yung alam, pangit. Pero, pasensya ka na, Butihin. Pangit talaga ng kanta mo. Tapos, itong sasabihin niya, itong quality nung mga edits ng Ampalaya, walang kay Garawi pa lang yan. Baka pag ayoko lang magbuhat ng sariling bangko, pero kung alam mo lang, Butihin, mapapahiya ka sa mga pinagsasabi mo dyan tungkol sa creative prowess ng Ampalaya Gang. Teka, ayusin nga natin yung camera na ito, basic. Okay, so panoorin natin tong video ni Garawi. Taob o aso? Taob tuloy. Tao o aso? Okay. Tao o aso? Siguro kung meron lang akong isang critique dito kay Garawi. Dito sa video na to.
maganda sana kung nailagay niya yung words na bullying doon sa title. Sa bullying at saka PWD, 'di ba? Para kasi parang tao o aso. Hindi ko ano 'yun. 'Di ba? Pa maganda sana kung makakahatak na agad ng attention. PWD, binuli ba? Ganoon. Okay. Pero congratulations sa content na to. This is I O sa think social this media. is making Ang cyberbullies. Sa having tingin nyo, good reach. worth it ba ang maging bully? O baka naman dapat ng turuan ng leksyon ang mga ito para hindi na pamarisan pa? Ito si Garawi. What's up peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Sigurado ka ba dyan, Meet Garawi? Dennis Baronda o mas kilala bilang Denzable TV, isang small content creator na 15 years ng may psoriatic arthritis. Ayan. Dahil sa kondisyon niyang ito, nanigas ang kanyang likod, kaya hirap siyang kumilos at lumakad, at naging mahirap para sa kanya ang magtrabaho. Okay, I just want to comment dito kay, huwag ka naman ganyan. Subukan niyang magnegosyo. Yan, tumayo ka. Kaya Tumayo lang, naapektuhan ito Dennis. during the pandemic, and then nagtry naman siya sa Ito. vlogging o content creating. Yan, itong si Dennis kasi, ano yan, minsan sumasampa ako dun sa live streams niya. And di ko alam, may mga sinasabi sila na nakikibully rin daw siya, 'di ba? Hindi ko pa nakikita 'yon. Kasi for what at least from the times na experience ko, yung bardagulan kasi common place na 'yan dito, especially dun sa community na dalawa, 'di ba? So talaga irereklamo niyo 'yon, aanihin niyo 'yon na meron kasing bardagulan na kaya mong tanggapin eh. Meron talagang mga goes way beyond typical bardagulan. Yung talagang idadamay mo yung mga hindi dapat idamay, didiinan mo yung mga sugat na alam mo yun, there are just things that are off limits. Na alam mo sa sarili mo off limits yun, pero you still go there, you still cross the line. Okay, pero itong si Dennis kasi when pag umaano ako dyan, based on experience pag sumasampa ako dyan, minsan inaawat niya pa ako eh pag pag may mga sinasabi ako na parang verging on libelous. Parang up ano yun, hindi niya pag sasabihan niya ako, hindi natin sasabihin niya na may mga ganun siya. So he actually has ethics, 'di ba? 'Yan. Meron siyang prinsipyo, and even though he chose this tawag dito, route ng YouTube, ng bardagulan route, you can say na meron pa din siyang you can still say that he knows where the boundaries are and to not cross them. Okay? So, yun lang masasabi ko sa kanya. And I met him doon sa dinner party ni Rafi Tulfo, and he was a very amiable and very nice guy. And also I can attest that yung disability niya is very real. And alam mo yun, I don't want this I don't mean to make this or I'm not trying to make this a pity party for Denz, because he knows that he is way more than his disabilities, and that he is still a productive member of society despite what happened to him, 'di ba? And I'm deeply saddened kasi lumabas tong video na to, nagpa-party doon sa doon ko napanood yata on the way. Hindi ko na maalala, basta hindi, one day before meeting him in person.
'Di ba? And when you meet somebody in person and you see things that was kumbaga parang winalanghiya siya, lumalakas yung impact eh. Lumalakas yung impact talaga. And from what I know is Dance is pursuing legal action talaga. And is pursuing legal action talaga. And and I don't know, good luck na lang sa mga susunod na kabanata. Okay? So, tuloy natin to. Things are going well na sana kasi may talent naman siya sa pagsasalita. Kasalukuyang may 3,000 subscribers na siya as of making of this video. Pero unfortunately for him, naging victim siya, di umano, ng bullying. Napagtripan siya ng isang content creator din. Para nakaburo lang po. Ayun eh, oh, nakapikit na eh. Ready to cremate, boy. Meet Johann Sebastian, o mas kilala bilang Papa Yo. Siya ang taong di umano responsible sa pangbubuli kay Denzabol. Oh, huling silip. Sasabuyan mo na ng abo, ay ng ano. Ayan. So, wag na nating panoorin lahat dito. Panoorin nyo na lang doon kay Garawi kung hindi nyo pa napapanood. Okay? So, but as you can see, yung disabilities, meron pang mas malala na ginawa sila dyan eh. May parts na ginawan pa nila ng eto, yan o, photoshop nila yung mga ganyan na nasa ataol, di ba? If tawag dito. Yan. And then also doon sa Christmas party ng mga All Right, nag-ano pa siya. Ito ang ginawa niya when he was being told by netizens to apologize. Ito yung ginawa niya. Na mag-apologize kay Denzabol, ito ang naging respond niya. Denzabol! Yun. Oy, Papa Yo! So ano sa tingin nyo? Deserve ba ng mga bully Papa Yo! You fucked up! You fucked up, Papa Yo. Okay, so eto. Itong si Papa Yo kasi nakita ko yung may nakita akong Facebook page niya, 'di ba? So tingnan ko naman. May mga things doon. Actually, kaano ko siya eh. Kababayan ko pa. Ikaw Papa Yo eh. Ikaw bagay baka ikaw baka parehas pa tayo ng high school na pinuntahan, ha? Ikaw ngay pumarine at nang masampig ka ng lipeng. Ha? Hindi, joke lang Papa Yo. Hindi ko naman laban to eh. Hindi ko naman laban itong ginagawa, itong problema mo na yan, 'di ba? Laban ni Dens yan. Pero kami kasi sumusuporta lang ako kay Garawi at saka kay Denzabol TV. Okay? And ito yung sinasabi ko eh. Ito yung sinasabi ko kanina. Itong si Papa Yo, hindi naman siya kasama dun sa mga sa mga kasuhan, sa mga kinasuhan, 'di ba? So bakit nakikiganyan ka? 'Di ba? Parsan, 'di ba? Ba't di ka na lang manood? Pwede mong manood ka na lang eh. 'Di ba? Tapos yan, mangyayari sa iyo. Yung sinasabi ko sa iyo, wag mong isingit yung be entertained. Just be entertained. 'Di ba? Etong napanood ko yung kay yung sinasabi ni Bantot eh. Tungkol dito. Sinilip ko just a bit. Ang punto niya is pinagmamatigas ka talaga niya na wag mag-sorry. 'Di ba? Ito lang na parang papangatawanan mo daw ang ginawa mo and you will just rather face the consequence. 'Di ba? As if there is anything virtuous about the things that you did. I don't know. Siguro in your mind you can
come up with something na parang tama ako. Tama lang na walang hiyain ko yung PWD. 'Di ba? Dapat lang na gawan ko siya ng masama. Pag ginawan ko siya ng masama, deserve niya 'yun. 'Di ba? At heroic ako. At okay lang na mapahamak ako. Ito yung katangahan na binenta nila sa iyo, Papayo. 'Di ba? Na kahit napahamak ka, okay lang. Okay lang, 'di ba? Okay lang na makasuhan ka. Okay lang na mawalan ka ng pera, mawalan ka ng oras sa pamilya mo. Ewan ko, baka mayaman ka, 'di ba? Baka hindi ko alam, pero call center worker ka. I don't know. Wala akong masyadong kilalang mayaman talaga na call center worker. Very few people. Maybe you're one of those people. I don't know. Pero kung hindi ka kasama doon, you're in deep shit, man. You're in deep shit. And the people around you, the people that you idolize, instead of coaching you para ma-avert ang impending disaster. Kasi bro, there are people who are willing, more than willing, to help Denzable. Okay? Hindi ko alam kung hindi ko alam kung namulat ka na dun sa mundo ng mayayaman. 'Di ba? Ako nung namulat ako sa mundo ng mayayaman, nag-iba talaga yung worldview ko. Nag-iba talaga. Iba ang mundo ng mga mayayaman. Kasi yung iba kala nila yung mga nakakabili ng laptop, nakakabili ng kotse, mayaman eh. Hindi ganun ang mga mayayaman talaga. Talagang mayayaman. I don't know, kung hindi mo pa na-discover yun, that's a different discussion. May mga episodes ako in the past talking about that. Hanapin mo na lang kung gaano sila, how immaterial millions of pesos, hundreds of millions of pesos are to them. Mag-iibang mundo mo talaga. Hindi ako nananakot ha. Hindi ako nananakot. I'm just telling you reality. 'Di ba? And isipin mo kung ano talaga yung tama na ginawa mo. Ano yung virtuous something na tingin mo ay magja-justify dito sa ginawa mo kay Denzable TV. Of course, you're gonna have your day in court kung talagang mamalas-malasin ka, 'di ba? Pero good luck na lang. So, I suppose. And ito yung sinasabi ko kanina, hindi naman ako naniniwala na masamang tao ka eh. 'Di ba? Ang bait ng itsura mo, yung mga taga San Pablo, taga doon ako eh. Pero what did your participation, your affiliation with this group of people did to you? And that is your own making, man. That's your own making. When you get so engrossed doon sa mga pinagsasabi nila, doon sa mga kabulshitan, at alam mo yun, you treat YouTube people as as a guiding light, guiding people instead of just people you just watch. And then isasalang mo yung sarili mo, 'di ba? You're gonna sacrifice yourself, your family, your future for these people. For what? For what? Hindi ko alam eh. Mukhang bata pa tong Papayo na to eh. Pero if you are not yet 30, pwede kasi hindi pa 30 to eh. Sooner or later, you're gonna realize how stupid these decisions are. I'm telling you.
you're gonna, alam mo yun, this will keep you awake at night, thinking how stupid you acted, thinking how gullible you were, believing people you don't even know, thinking that they care about you. Anyway, bahala ka na. It's I don't know kung kaya pang hilutin yan, pero nagmamayabang ka pa eh, 'di ba? Dahil mo pinagsasabing kayabangan. Ikaw ay boss eh, ang yabang. Ha? Hindi ka, ikaw bagay, ano bagang iyong gustong patunayan? Papayo. Diba? Para, ano mo, gusto mong impress si Butihin? Yun? Gusto mong impressin si Bantot? Bakit? Sino ba sila? Ha? Isipin mo yung pamilya mo. Yun ang impression mo. This is a very poor judgment in your young life. And, nakakahinayang ka lang. Kasi, alam ko, hindi ka naman masama eh. I just have a hunch that you are not an evil person. And this is the thing that you won't even hear from your side. Parang, yes, si Dance, hindi na masama yan eh. May nagsasabi ba sa'yo ng gano'n? Diba? Nagko-content lang yan. Di ba masama si Dance? Diba? Pero sa mundo nyo, yung pangwawala sa kanya is a justified thing dahil ganun siya kasama. Most likely. May binanggit si Teacher Mark dati eh, na tawag dito. Gusto niyang i-dock si Madam Ecclesiastico yung real identity niya. Kasi anonymous nga eh. Ano bang di mo naiintindihan, Teacher Mark, sa anonymous na hayop ka? Ha? Kaya nga anonymous, ayaw niya makita kung sino siya talaga. Hindi nila kayang irespeto yun. Okay, so nangdadak siya and he said it himself. Sabi niya, it's an evil thing to do. Is it evil? Yes. It's an evil thing to do. But these people deserve it. Diba? Si Madam Ecclesiastico, 'di ba, nananahimik dun sa Ireland. Alam mo kung anong ano lang niya, kung anong issue lang doon kay Madam Ecclesiastico. She just disagreed dun sa paniniwala niyo na about age of sexual consent. 'Di ba? And that made her evil. Yan sinasabi ko before pa, from the get-go na na-involve ako dito sa ampalegang na ito. 'Di ba na yung dahil dito sa mga alt-right community, hindi na lang basta mali yung mga sumasalungat sa kanila. Hindi na sapat na mali lang si Melo, hindi lang sapat na mali lang si Madam Ecclesiastico, hindi lang sapat na mali si Comics Man o si Nico David. Kasama doon yung evilness. Kasama na doon, hindi lang sila mali, masama pa sila. 'Di ba? Yun ba yung Yun ba yung nabenta sa iyo? Papayo. Sinasabi ko sa hindi si Nico David mabait 'yan. Sabi ko sa iyo. Actually si Boy Bantot nung pumunta dito, ang bait niyan, 'di ba? Hindi ko alam kung anong klaseng kung anong saltik ang niisip niyan. Pero I don't know kung anong agenda niya talaga. Pero pwede nating malaman yan. Tatanungin kita, kaayo? Gusto mo mag-podcast pa tayo weekly? Kaayo? Diba? Pag-usapan natin yung mga nangyayari weekly. Diba? Mag-aalat ako ng special time para sa'yo. Kahit ilang beses lang. Kasi hindi naman natin mauupuan lahat. Dahil unang-una, may mga ginagawa rin ako. Hindi wala naman akong panahon sa inyo talaga. 'Di ba? So that's one thing that we can do. 'Di ba? Let's lessen the vitriol. 'Di ba? Masyado kayong excited sa vitriol. Instead of lessening it, you keep stacking vitriol in this between this two communities. 'Di ba? How about an olive branch? Olive branch. 'Di ba? Total, bilib na bilib naman sa iyo si Butin. 'Di ba?
Kasi sa totoo lang, pero kung ayaw mo, wala akong paki, 'di ba? Kung bibigyan mo ko ng mga kondisyon, save it. Hindi ako interesado doon. No shit, no bullshit, just kung gusto mo, if you want, you can coordinate with me. Message mo ako sa Facebook. Nandun pa naman yung messages natin. Then we can talk about it. Yun ay kung interesado ka. Kung hindi mo kita pipilit. Wala naman akong pakialam. Di ba? Wala akong pakialam. Sinabi ko sa'yo yan. Wala akong pakialam. So, ano pa? Actually, tungkol kay Buti. Dapat itong gagawin ko eh. Di ba? Ito kasing, pero you know what? Tapusin na muna natin dito. Okay? Ikaw pa kayo. Ikaw ay, baka ka alumni pa kitang hayop ka. Pero, you made your bed. Then, go lie on it. Okay? Paalam.